Alam niyo mga kalingap, mga kadulis, ang sarap sanang kaibigan nitong si Doklat eh. Masaya, palabiro, tingin ko walang dull moments pagdating dito kay Doklat. Pero itong si Doklat, mas pinili na maging paboritong kaaway ng karamihan. Kasi naman Doklat, bakit parang hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo noon? Lumipat ka lang sa komunidad ng charity, pero parang hindi nagbago ang iyong pamamaraan, ang pamamalakad ng iyong buhay. Ito natatanong ko lang kaya nga sabi ko parang. Kasi dito sa parang na sinasabi ko, ito ay resulta ng mga nangyayari sa buhay mo at yan nga ang binabanggit mo ngayon. Ang sabi mo, tingnan nyo kung ano yung kinasadlakan ng kanyang buhay. Yun ang sinasabi niya ngayon na para bang walang nangyayaring maganda sa kanyang buhay ngayon, nitong mga nakaraang panahon. Hindi ko nga alam kung bakit hindi mo alam yan. Samantalang ikaw ang nagdadrive ng iyong buhay. Maliban na lamang kung ikaw ay magdadrive papunta sa moon, brum brum, eto na. Inalisan ka ng karapatan na magkaroon ng maayos at matatag na channel. Pangatlong beses na yan na na-demonetize ka. Kasi ka talaga namang madidemonyo yung mga taong may galit sa'yo na i-demonetize ka. Kasi marami ka raw atraso, marami kang ginawang kalokohan, ginamit mo yung channel sa paninira ng iba na instead na ito ay mag-focus sa pag-charity. Yun ang sinasabi ng karamihan. Kaya nga hindi nakakapagtaka kung ano ang kinasadlakan ng iyong buhay ngayon. Parang nawala na lahat ng sayo Sa totoo lang, nawala. Nawala yung karir mo sa Kalingap, nawala si Beyonce, at ngayon naman, paulit-ulit na nawawala ang iyong channel. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan may problema. Kailangan mong mag-evaluate, mag-soul searching kung saan ka nagkakamali ng paulit-ulit. Yan ang totoo dyan. At gagamitin ko uli yung sinabi mo na baka kamo, itong pagkaka-demonetize muli ng iyong channel, ang magbukas ng oportunidad para matupad ang mga pangarap mo. Parang sinasabi mo na dito magsisimula na magiging maganda muli ang takbo ng iyong buhay. Nabubuhos sa iyo ang mga pagpapala. Ang totoo niyan, hindi yan ang magbubukas. Hindi sa mga material na bagay o temporal na pakinabang sa buhay natin sa mundong ito. Alam mo kung anong magbubukas, Doklat? Dapat magbukas yung kaisipan mo na sa mga pagkakataon na ito, ipinapakita sa iyo, iminumulat ang iyong mga mata, ang iyong isipan, binubuksan ng iyong kamalayan na ang lahat ng mga nagawa mo nung nakaraan ay hindi tama, sablay. At dahil dito, nakikita mo yung epekto, yung cause and effect ng ginawa mo. Yun, Doklat. Kapag nakita mo yan, doon ka palang makakapagsimula na tanungin ang sarili mo kung dapat pa bang ipagpatuloy o kung mayroong mga dapat na baguhin. At sa pagbabago na yan, doon mo makikita yung daan para sa minimithi mong magandang buhay. Pagbubukas ng magagandang oportunidad, doon yun magsisimula muna sa sarili mo, hindi basta-basta sa mga ganyang bagay. At huwag mong basta-basta sasabihin na ito ay pagsubok sa iyo. Kasi magkaiba ang pagsubok, magkaiba din yung tinatawag nating karma. O kung ano ang tinanim natin, yun ang ating aanihin. Isang halimbawa ng pagsubok. Ang pagsubok dumarating sa tao kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, nagsisikap na maging mabuti, na kahit papano ay ginagawa mong tama ang iyong buhay. At pagkatapos, ikaw ay nakakadanas pa rin, ikaw ay dumaranas pa rin ng mga problema, ng mga suliranin na madalas mong questionin kung bakit nangyayari sa iyo na hindi ka naman nagkukulang, wala ka namang inagrabyadong tao, ikaw naman ay namumuhay at nagsisikap na maging isang mabuting tao, pero may mga suliranin pa rin na dumarating sa buhay mo. Parang doon sa mababasa natin sa salita ng Diyos, kagaya ng lingkod ng Panginoon na si Job. Mabuting tao, righteous man, pero sinubok pa rin. At anong nangyari? Napagtagumpay niya sa bandang huli, pagkatapos ng lahat. Yun ang pagsubok. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mga sablay sa buhay, ng mga hindi magagandang bagay, ng mga mali, ng mga ekis, pagkatapos ikaw ay tumatanggap ng mga problema,
dahil sa iyong mga ginawa. Hindi pagsubok ang tawag dyan. Ang tawag dyan, kung hindi karma, ang tawag dyan ay payback time. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo, babalik din sa'yo. Yan ang epekto ng mga ginawa mo. Dahil nagtanim ka ng pangit, aani ka ng pangit. Ganun lang kasimple yung paliwanag dyan, Doklat. Kaya magkaiba ang tinatawag nating pagsubok o dun sa mga bagay na epekto ng ating mga ginawa sa ating buhay. Hindi lahat yan ay pagsubok. Yung iba dyan ay sanhi lamang ng mga ginawa nating mali dito sa mundong ito. Nasabi mo pa ay okay lang na hindi ka galit dun sa dumali dyan sa channel mo. Sa huli nga sinabi mo na kahit pa paano masama ang loob mo, kahit na okay lang sa'yo. Kasi nga hindi magiging madali. Pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, tapos ganun-ganun na lamang ang mangyari. At ito pa, sabi mo, pinagpapasa Diyos mo na lang. Ibig sabihin, ganun kabigat para sa'yo yan. Pero ang dapat mong matutunan dito, maging totoo ka, magpakatotoo ka sa sarili mo. Na nangyari sa'yo yan dahil na rin sa kagagawan mo. Hindi mo lang masabi ng direkta na lumaban sila ng parehas. Na hindi dapat ganun ang ginawa sa channel mo at sinasabi mong bigyan ka ng karapatan. Alam mo kung bakit hindi mo madirekta? Alam mo sa sarili mo na ginawa mo rin yan sa kanila. Sa iba lamang na kaparaanan. What comes around, what goes around, comes around. Tama ba yung sinabi ko? Parang mali. Pero basta, yun na yun. Kaya para dito kay Doklat, kung may pagkakataon pa, yung sinasabi mo na pagbubukas, yan ang gamitin mong oportunidad para makapagnilay-nilay ka, mabago yung mga dapat mong baguhin. At doon sa sinasabi mong pagbabago ng iyong buhay, darating yan sa tamang panahon kapag nagawa mo na yung bahagi mo na itama ang iyong mga pagkakamali. At hindi lamang yan, yung channel mo ang magiging maayos, kung hindi pati mismo yung channel ng iyong totoong buhay. Ganun yun, Doklat. Yun, naintindihan mo na. So, yun lang yun. Kaya, laban lang sa tama.